galak na alam namin ang interes ng bawat pakikinig ng bawat isa at walang matutulog. Alam ko ito. Kaya nga po sa nakaraang linggo, ating pong inaral kung paano ang kagandahang loob ng Panginoon sa pagkakaloob ng biyaya. Pinag-usapan po natin kung paano ang Diyos natin ay puno ng pagpapala, the blessings of God. At ang Diyos din natin naman ay nakahanda siya na tayo ay pagpalain sa spiritual, emotional, at maging ang ating personal na pangangatawan. At ating pong itong nalaman noong nakarang linggo kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Pinagpala tayo upang sa ganoon, tayo ay mayroong kabuuan na pagpapalang natatanggap sa ating Panginoon at ganap sa buhay natin. Kaya tayo ngayon ay isang pinagpalang anak ng Diyos. Amen. At tayo po ay anak niya sapagkat higit pa ito sa mga pangako na ibibigay niyang buhay na walang hanggan, automatic kapag ikaw ay anak ng Diyos, mayroon kang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sa hapong ito at marami pong pag-uusapan nating pagpapala at maraming taong pinagpala o kabuuan ng mga tao halos ay pinagpala. Una, pinagpala tayo sa ating nilalanghap na hangin, oxygen, o pinagpala tayo sa ulan at sa sikat ng araw. At sa lahat ng nakikita natin na magandang tanawin, pinagpala po tayong lahat. Subalit, mayroong mga bagay na dapat nating tuklasin sa ating mga buhay kung bakit may mga personal na pagpapala naman na hindi ito natin nakakamit o hindi natin natatanggap. At ano ang personal na pagpapalang yon? Kagaya ng monetary at saka yung malakas na pangangatawan o bagay na mayroon pang mga material na bagay na idaragdag para sa atin. At yan din ay mga pagpapala. Subalit, ngayong hapon, at alam ko po na ito ay ating malalaman kung paano ito ay mapasa atin at kung paano ipagkaloob ng Panginoon ito sa isang bagay na inihintay ng Diyos sa atin. Yaong relasyon sa Kanya na tayo ay handa niyang i-bless. At alam niyo po ba, ang ating Diyos ay, ang kalikasan niya ay magbigay ng blessing. Ang totoong kalikasan ng Diyos ay puro pagbibigay blessing sa Kanyang mga anak. Hindi umaramot ang Diyos. Mismo ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao at binigay niya sa atin. Manapay, ano ang mga maliliit na bagay na hindi kayang ibigay ng Diyos. Kaya yun ang kalikasan ng Diyos. Ngayon po, ating pong babasahin at kukuha po tayo ng teksto sa isang teksto na kung saan ay sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Dito po, kung babasahin mo ang Chronicles, ito ay pinag-uusapan dito ang mga lahi kung saan nanggaling o kung paano ang pagkasunod-sunod na bawat lahi mula kay Adan hanggang sa ating Panginoon. Ito ho ang talahan. Subalit, makikita natin sa verse 9 ng chapter 4, biglang sumingit doon sa talaang yon na iba ang nakalagay. At kakaiba ito. Ito ay isang panalangin na kung saan pinakita ng Diyos na hindi siya namimili ng panahon. At kapag ikaw ay mayroong isang puso na totoo at tuwirang pakikipag-ugnayan sa Kanya na isang relasyon, tiyak ang Diyos ay tutugon. Basahin po natin. Sa unang Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Now, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore in him pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hands would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So dito po, and so God granted him what he requested. Sige po, tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa hapong ito, sa aming kalagitnaan,
ang iyong presensya ay dama namin at banal na Espiritu, malaya ka pong mga siwa sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang magturo at magbigay ng pakinig na unawa sa bawat isa sa amin. Kung meron dito, Panginoon, sa aming kalagitnaan at higit lalo ang aming mga bisita na mayroon silang inihingi at ikaw po, Panginoon, ang pwedeng pumatnubay at magkaloob ng kanilang inihingi sa apong ito sapagkat tunay nga, ikaw ang buhay na Diyos, hindi ka man namin nararamdaman o hindi nakikita, patuloy kang gumagawa sa iyong mga anak. Salamat po, magpala ka po sa bawat isa sa amin. Higit lalo, Panginoon, sa umiingi ng kagalingang pisikal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Nakita po natin, ang pangalang Jabez, ang sabi ng kanyang ina, ay isang pain o apis. Kung ito ay ating titingnan, pwede nating ihambing ito sa isang pangalang sumpa. Nakasumpa sa pangalang Abes na kung papaano siya ay daranas ng pighati. Daranas siya ng pain sa kanyang buhay. Pero dito makikita natin, kaya ang sabi ng kanyang ina, tinawag niya itong Abes sapagkat siya ay isinilang in pain. Sabi nga dito, because I bore in him pain. Dito, makikita po natin, biglang nag-iba ang kaulugan ng Jabez. At bakit nag-iba? Sapagkat mayroong buhay na Diyos na nakinig at tumugon sa kanyang dalangin. 4 na bagay ang inihingi niya sa Panginoon at kanya namang itong ipinagkaloob kay Jabez. Basahin ho natin ulit. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother and called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel. Alam niya, upang hindi na siya maging apis at hindi na siya maging pasakit o bagay na hindi daranas ng kahirapan, siya ay dumulog at nanalangin sa Panginoon. Kanyang hinarap ang kanyang sarili sapagkat alam niya ang Diyos na kanyang tinatawagan ay Diyos na mapagbigay at andang magbigay ng pagpapala sa kanyang buhay. Kaya naman, ang sabi nga ni Jabez, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed. Pagpalain mo po ako, Panginoon. Pagpalain mo po ako, sabi niya, and enlarge my territory. Pagkatapos niya sinabi, pagpalain mo po ako, Panginoon, at palawakan mo ang aking teritoryo. Ayaw lang ni Jabez na kung pinagpala man siya, na nandun lang sa lugar na yun, kundi ang kanyang dugtong pa sa Diyos ay, palawakan mo pa ang aking teritoryo. At pagkatapos noon, kasabay noon, meron siyang kaisipan na ito'y nakalagak sa Diyos. Ang sabi pa nga dito, that your hands would be with me. Ang kamay mo, wag mong alisin sa akin, Panginoon. Upang hindi ako mapahamak at upang sa ganoon, Panginoon, ako ay nasa iyong kamay at hindi mapabayahan. And sabi nga dito, sa ganoon, anuman ang inihingi niyang pagpapala, ay hindi siya mapariwara sapagkat siya ay inaawakan ng Diyos. Baka naman kasi kung minsan na meron na sa atin na umingi ng pagpapala at pagkatapos pinagpala ay nawawala. Meron ganon. Dati siyang hindi negosyante kapag umingi ng negosyo at pag naglago ang kanyang negosyo, abay hindi na makasamba at nawawala. Pero itong si Jabez, kung titingnan mo ang kanyang napakaiksi na panalangin at tinugon ng Diyos. Amen. Alam niyo po sa panalangin, kung ito po ay isang paghingi na ito ay naka-align sa puso ng Diyos, yung will ng Panginoon na mangyari sa buhay ng tao, kahit maiksi lang ang iyong panalangin, pakikinggan ng Panginoon sapagkat yun ang ninanais ng Diyos na mangyari sa iyo. Ibig sabihin, bullseye ang inihingi mo na kung saan na sinambit mo. Kasi sabi pa nga ng Panginoon, hindi mo pa man sinasambit ang iyong pangangailangan, alam ko na. Kaya ibig sabihin nun, kailangan ang ating puso ay maging totoo sa ating Panginoon. Ano at papaano? Kinakailangan na tayo ay tumulad kay Jabez. Sabi nga dito, Jabez's name is sorrowful and born in pain because his mother experienced a very difficult birth for him.
At pagkatapos noong isang araw nga, Jabez refused to be his name meant. Hindi niya ito sinabi sa kanyang sarili, oo, apis ako. Hindi. Ang ibig sabihin kasi ng Jabez, apis. Apis ako, hindi gano'n ang sinabi. Hindi ako apis. Ang sabi nga, hindi ako apis. Ang sabi ni Jabez, and prayed to God and changed his situation and blessed him abundantly. Pinagpala siya. Amazingly, God's granted his request, God's desire. We live in a blessing, which is why we sent His Son to us to give us life and evermore abundantly. Hindi ka magkukulang. Kaya nga, ang lahat ng nilikha ay napaukol lang kay Kristo. At ngayon na ikaw, na kay Kristo, meron kang karapatang umingi sa Diyos at Kanya namang ipagkakalob kung meron kang right relationship with God. Yung tamang relasyon sa Diyos. Ang hinihintay ng Panginoon ay magkaroon ka ng tamang relasyon. Kapag nagkaroon ka ng tamang relasyon, sigurado, ibuka mo pa lang ang iyong bibig, ang lahat ng pagpapala ay ino-overtake ka. Napakasarap, no? Kung halimbawa, ikaw ay may relasyon sa Diyos, abang binubuka mo ang iyong bibig, ino-overtake ka naman ng pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi nahuhuli kailanman. Ang Diyos ay laging nauna at timing pa siya. Subukan po ninyo kapag kayo nasa bingit na ng panganib. At kayo ay totoong mayroong marubdo na paghingi ng saklolo sa Diyos. Yung instantly, lalo na sa mga aksidente na, Lord, tulungan mo ko. Stop. Exactly. Doon, hindi ka mapapahamak. Timing ang Lord. Ganon po ang Diyos. Kaya sa John chapter 1 verse 12, kinakailangan po na alam natin kung ano ang ating sarili sa ating Panginoon. Sapagkat, ang sabi nga sa John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become a child of God, including supernatural blessing. Lahat na yan, pinagkalob na sa atin. Bakit? Kasi nga ay anak tayo ng ating Panginoon. Kaya, yung great blessing sa atin, yung pagka-adapt natin bilang anak ng Diyos. Amen. Lahat yan ay kasama na. And John chapter 14 verse 21, whoever as my commands and keep them is to one who loves me. Kung mahal mo ang Diyos o ang ating Panginoong Yesus, lahat ng kanyang commands o lahat ng kanyang inihingi ay ati pong tutup din. Sapagkat ito ay kailangan nating gawin bilang isang anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos, kaya mayroon tayong dapat nakaugaliang may pagsunod sa Diyos. At ang sabi pa ho rito sa ating website, the one who loves me, we will be loved, me, my Father, and I too, I will love them and show myself to them. Kung mahal mo ang Ama, sabi niya, o kung may malasakit ka sa relasyon mo sa Ama, kagaya rin ng malasakit na relasyon kay Kristo, sapagkat ang Ama at ang ating Panginoon ay iisa. Amen. So in 1 John chapter 2 verse 3 and 5, we know that we have come to know Him if we keep His commandment. Alam natin, hindi natin dinadaya ang ating sarili. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar. Tayo pala ay puno ng kasinungalingan kung alam natin kung anong pinag-uutos ng Diyos at pagkatapos naman tayo ay lumalabag. O alam natin kung ano ang tama at alam natin kung ano ang sinalita ng Diyos at kapag ito'y ating sinalangsang, tayo ay kalaban ng Diyos at tayo ay lilitaw na sinungaling. Sapagkat, ang sabi, and the truth is not in that person, but if anyone obey His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Doon pa lang, malalaman mo na kung ikaw ay nasa Diyos. Kumpiyansa ka. Yung wala kang iniisip sa iyong sarili, kundi yung sarili mo ay mayroon kang confidence na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Anumang oras at anumang panahon,
na ikaw ay tanungin ng kahit sino, iligtas ka ba? Yes, of course. I am a child of God. Alam mo kagad ang isasagot mo. Hindi yung bagay na kung saan, oy, kaligtas ka. Kapamo. Siguro, hindi yung ganon. Kundi kumpiyansa ka. Kasi ang sabi nga rito, kung papaano, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Malalaman natin dito. Kaya, bawat isa sa atin, tayo mismo, personal nating alam kung tayo ay nasa good or right relationship with God. Tayo lang ang nakakaalam. Di pwedeng sabihin ng sino man sa atin na, ay siya, mayroon siyang tamang pagkarelasyon sa Diyos. Mayroon siyang tamang ugnayan sa Diyos. Di mo naman alam, may tinatago ang isang tao. Madali pong magpakita ng isang bagay na kung saan na ito'y pwedeng gawa-gawa sapagkat hindi mo nakikita sa puso kung ano ang katotohanan. Tandahan lo natin, ang isang tao ay pwedeng pakita niya na siya'y masaya subalit hindi naman totoo. Or pwede niyang ipakita na siya'y malakas pero hindi naman siya may kalakasan sa kanyang pisikal na pangangatawan. Kaya nga, kung tayo ho ay isang anak ng Diyos o meron tayong tamang pagkarelasyon sa Kanya, kung ano ang pinipresenta mo, iyon ay nagdadala ng bunga sa iyong sarili. Amen. Yun na. Kaya kapag siya ay masayain at alam mo na makikita mo naman sa kanyang mga pagkilos o sa kanyang bunga, you know them by their fruits. Kung talagang siya ay mayroong tamang relasyon sa ating Panginoon. Amen. And another, dito po, another keys of God's blessing, prayer that agree with the word. So dito, makikita po natin, God's ways are perfect. It's wrong to dictate to Him in what do in our lives. We simply submit our will to His will. Kailangan yung will niya, yung kagustuhan niya ang mangyari, hindi ang ating mga kagustuhan. Sapagkat kapag hindi ganito ang mangyayari, yung prayer natin, parang pinipilipit natin ang kamay ng Diyos. Parang pinipersa natin. At kung minsan na tayo'y nananalangin na parang hindi natin alam ang ating inihingi. Yung parang hindi alam, yung halimbawa, i-bless mo po ako upang sa ganoon makapagpagawa ng... Pero pag andyan na yan, yung pinapagawa o lampas pa doon sa isang bagay na pinangako mo ay hindi man mangyayari. Kaya nga, kailangan kapag tayo'y nananalangin, kailangan naka-agree yung salita ng Diyos. Angkop doon sa iyong pag-ingi. Pag-ingi na kung saan na isang bagay, kagaya nga ni Jabez, anong iningi niya? Dahil angkop sa kanya yon at alam niya na siya ay anak ng Diyos, gusto niya makatakas sa pagkaapis, kaya siya ay nanalangin, maiksi man ang kanyang panalangin, subalit ito ay ipinagkalob ng Diyos. Amen. Matuto po tayo. Dito, sa ganitong pamamaraan, sa ganoon, mayroon po tayong makukuha na kung saan na resulta o bunga ng ating pananampalataya na kung saan sa isang relasyon na tunay at ang mga susi na ito ay ating gamitin. Binigyan na tayo ng susi. Tatandaan niyo po ba? Si Pedro nga ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Nung tanungin si Pedro, sabi sa kanya, sino ako? Ikaw ang anak ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, tatayo ko sa batong ito, Pedro, ang iglesia, maging ang pintuan ng demonyo o ng impyerno, hindi makakapanig sa iyo. Kaya yun ho ay angkop doon sa tamang relasyon niya sa Panginoon. Kaya siya pinagpala. At ngayon naman, ditong si Jabez sa kanyang panalangin, siya ho ay pinagpala sapagkat alam niya na siya ay tunay na mayroong tuwirang relasyon at hindi lamang yon, alam niya na mag-agree ang Panginoon sa kanya sapagkat gusto niya makatakas sa kanyang pagkaapis. Sa aklat o ng Isaiah 55 verse 8 to 11. For my thoughts are not thoughts, your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
As the rain and the snow come down from the heaven, and do not return to it without watering in the earth and making it bud and flourish, so that it yields seeds for the sower and bread for the eater. So is my word that goes out from my mouth. I will not return to me empty, but will accomplish what is I desire and achieve the purpose for which I send it. Ito ang sinasabi, ang salita ng Diyos ay totoo. At ang pangako ng Panginoon ay kanyang gagawin. At lahat ng kanyang sinabi sa kanyang mga anak na matapat ay mangyayari. Even a single word na hindi mangyayari, ito ay tutup din niya ayon sa kanyang sinabi, sapagkat hindi babalik ang salita ng Diyos ng walang kwenta. Kaya kapatid, kapag po tayo'y nanalangin, siyasatin natin ang ating sarili. Ibig sabihin, upang sa ganoon, bago man tayo dumulog sa harapan ng Diyos o lumuhod, alam na natin kung tayo ay sasagutin ng Panginoon. At tandahan po natin, ang isang tao na kung saan na mapagkumbaba sa harapan ng Diyos ay kanyang itinataas. At ang tao na nagmamataas naman sa harapan ng Diyos ay kanyang ibinabagsak. Kaya huwag mong ipagpalagay na ikaw ay matatag, sabi nga ng salita ng Diyos, baka ikaw ay mabuwal at hindi ka makabangon. Sapagkat ang lahat ng yan ay pinagmumulan sa ating Panginoon. Panginoon lamang ang siyang pinagmumulan ng ating kalakasan. Kaya kinakailangan na tayo ay magkaroon ng isang puso na nakatuon sa Kanya. Ano ba ang nais ng Panginoon sa akin? At ano ba at papaano niya ako pagpapalain sakaling ako'y umingi sa Kanya? At ang Diyos ay nakaandang magpala. Kaya kapatid, ikaw lamang ang nakakaalam sa iyong sarili kung papaano at gaano mo tatanggapin ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. And 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Amen. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kaya nakakapag-amen tayo. Kasi nga, ang mga bagay na pangako ng Diyos, kapag yan ay mayroong tamang relasyon at mayroong kang isang panalangin na akma ayon sa Kanyang will, ay ipagkakalob ng Panginoon. Kaya kung minsan ang may karamdaman na dahil will ng Panginoon na pagalingin siya, yun, ikaw na nagdadala ng dalangin sa Kanya ay napakasimple lang. Kapatid, sasabihin mo lang ng ganon, lakasan mo ang iyong loob at ikaw ay pinagaling na ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Kanyang latay at sugat, lahat ng yan ay ipinagkalob na niya sa iyo. Kung minsan, ganun lang ang panalangin na ibig. At pagkatapos mong iniwan ng tao, pagkatapos kinabukas, sasabihin niyang, thank you sister, pag-alis mo, ako ay nawalan ng karamdaman. Hindi na kailangan yun, parang nakikipagbuno ka pa. Inaawakan mo o kukusugme pa, bangka nito, bala mo, sikan niya. Hindi na kailangan yun. Sapagkat yun ay akma doon sa inihingi at akma rin sa pagkakaloob ng Panginoon. Kaya instantly, ito ay nangyayari. Ang sabi nga ng Panginoon, kailangan na kapag ikaw ay nanalangin, ipagpasalamat mo na. Yung kampante ka, yung walang duda na alam mo na kayang gawin ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon at Diyos nating sinasamba, walang mahirap sa Kanya. Lahat posible. Amen. Glory. John chapter 15 verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Ito po, napaka-power ng word na sinasabi rito. Mismo ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo'y mga sanga. Ngayon, mababasa mo ito, sabi niya, if you remain in me and my words remain in you. Kung ikaw ay manatili sa akin at mananatili ang salita ko sa iyo, ano man ang ingin mo, ay ipagkakalob ang sabi ng Panginoon. Tama nga naman sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay na kung saan na ating inihingi. Kung tayo'y nananatili sa Kanya at ang salita niya ay nananatili sa atin, alam natin ang ating inihingi. Kaya hindi yung pahingi ng pahingi na hindi naman natin alam kung saan natin dadalhin ang ating iniingi.
Yung inihingi natin, yung bagay na kung saan angkop sa ating pangharaw-araw, angkop sa ating buhay, at ito ay isang bagay na kung saan alam ng Diyos yan. Kaya pagbuka ng iyong bibig at pag-ingi ay ipagkakalob na ng Diyos upang sa ganoon, sa susunod na panahon na oras na ikaw ay dadalangin, puro pasalamat sapagkat iyan ay ipinagkalob na ng Diyos. Ito ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Matuto tayo na manalangin doon na nagmumula sa ating puso. Matuto tayo na ang ating panalangin ay sentro doon sa salita ng Diyos kung papaano at kung ano ang nanaisin niyang mangyari sa bawat isa sa atin. At alam naman natin ang lahat ng mga mabuting bagay, ang Diyos ang pinagmumulan nito. Walang bagay na hindi mabuti na pinagmumulan sa Diyos, kundi ang lahat ng mga disaster na dumarating sa atin, ito'y pakana ng kaaway. Kaya nga, dapat nating malaman ito, sa ganoon tayo'y manatili sa Kanya. Kapatid, manatili ka lang sa Kanya. At gaano man ang pagsubok o problema na inaarap mo, kung mananatili sa Kanya ang iyong salita ng Diyos, kung mananatili sa atin ang salita ng Diyos, tiyak ikaw ay may kalakasan na mapaglabanan iyon. Kaya ang sabi nga niya, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and we will be done for you. Ipagkakalob ng Panginoon. Nangangailangan ka ng kagalingan, umingi ka sa Diyos. Sabi nga ng kanyang salita, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Ito ay pagkakalob ng Panginoon. Humingi ka at ikaw ay mabibigyan. So dito, kung papaano inuulit-ulit ng Panginoon na sinisiguro niya na makakamit mo ito kung tama ang puso mo sa Kanya at ang pag-ingi mo bilang isang umiingi na recipient na ang lahat ng ipagkakalob niya, alam niya na ito ay pakinabang para sa iyo. Ayaw kanya. Baka naman may iniingi ka hanggang ngayon na hindi binibigay. Baka ang mangyari kapag binigay ng Panginoon, ay mapapalayo ka sa Kanya. At ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapalayo sa Kanya. Kaya kapatid, isipin mo kung ano ang nakakabuti at bagay na naaayon sa Kanyang salita, higit lalo kung ano ang gusto at nilalaman ng puso mo para sa ikabubuti ng iyong pamilya. Kasi kung mayroon kang relasyon na tama at pagkatapos ang panalangin mo ay nanggagaling doon sa Kanyang salita, walang halinlangan na ipagkakalob ng Panginoon yan. Sapagkat yan ay diretsyo na kung saan na alam niya, kailangan mo upang ikaw ay mabuhay na matagumpay at makita ka upang ikaw ay Kanyang pagpalain at maging pagpapala naman sa mga iba. Amen. Ito, paano mo palalakasin ng iyong kapatid kung ikaw ay hindi nagkakaroon ng kaalaman ng kalakasan sa Panginoon? Paano ka magkakaroon ng isang bagay na may bibigay sa kanila kundi kay pinagpala ng Diyos? Kaya alam ng Diyos yan. Kaya lang, bakit hindi nga natin natatanggap? Kasi kinakailangan ng mga susi na ating inaaral sa hapong ito ay ating mahunawaan sa ating sarili. Sa ganoon, ang lahat ng yan ay magamit natin sa pagbubukas ng oportunidad. Sa ganoon, tayo ay tatanggap. Amen. Kasi susi Kaya nga tinaguri ang susi. Anong gamit sa susi? Ang gusto mong buksan ay mabubuksan. Kagaya ng nakasusing yan. Bubuksan mo. At pwede mo rin saraan yan. Ngayon, kung anong gusto mong buksan sa susi, sa mga susing apat na yan, na ibinigay ng ating pag-aaral sa apong ito, pwede mong gamitin. Gamitin mo ito upang sa ganoon ay makamit mo ang ninanasa mo sa buhay mo. Dito, when we pray according to His Word, prayer are always answered. Tandaan po natin. Ang Panginoon ay sinagot na niya yan. Kapag tayo ay nananalangin according to His Word, sinagot na ng Panginoon yan. Pastor, matagal na akong nananalangin ng kagalingan. Kapatid, ang kagalingan ay will ni Lord na ikaw ay magaling. Sapagkat ang sabi nga, hindi mo ba alam na ang iyong katawang yan ay templo ng banal na Espiritu?
at ang templo ng banal na Espiritu ng Diyos, gusto ng Panginoon, yan ay malinis, malakas, at yan ay isang templo na nakikita ng mga tao na kung saan ito'y kaaya-aya. Kung halimbawa, puno ka ng karamdaman at pagkatapos kiniklaim mo na ikaw ay isang Kristiyano at hindi mo kayang pagalingin ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at panalangin, paano maniniwala ang pupuntaan mo na upang i-share mo? Or upang ipanalangin mo na siya ay magkaroon ng kagalingan? Baka sabihin niya sa iyo, Brad, pagalingan mo na pa yung sarili mo, bayo mo pag-pray nga na. Doon pa lang, nahihiya ka na. Nawawala yung pagkakumpiyansa mo sa iyong sarili. Kasi nga naman, sinasabi niya na kung papaano na parang ibinabalik niya yung parang sinabi niyang kulang ka relasyon kayong Ginoo. O kulang ka kayong salita na ng Ginoo para bang kanita galing ka. Baka kulang na lang na hindi sabi ng tao yon. Kaya kapatid, kinakailangan na ang ating sarili ay lagi nating i-assess. Gitlalo sa spiritual nating buhay. Amen! And another key of God's blessings is true worship and serving the Lord. Dito po, there are stories in the Bible that people receive their blessings by praising and worshiping God. Alam nyo, ang pag-worship at mga bagay na kung saan na tayo ay nagsiserve, iyan lahat ng yan ay tinatanggap ng Diyos para sa kanyang kapurihan, na ito ay tinatawag nilang worship. Yun lamang na pumunta ka at nagbigay ka ng isang bagay na sa kabuuan na ikabubuti ng church, yun ay isa ng serving at yun ay worship. Lahat ng bagay na ito ay nakakapagbigay ng isang kabuuan sa pamilya o katawan ni Kristo na makapagpapalago, worship po yan. Hindi lang yung pagkanta, kundi mayroon pang serving. At habang ikaw ay gumagawa, sineserve mo na ang Panginoon noon. Nahalala niyo po ba ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Ang sabi niya, nung ako ay walang damit, hindi niyo ako binigyan. Nung ako'y nagugutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nakabilanggo, hindi niyo ako pinuntaan. Pagkatapos sumagot ang mga alagad, ang sabi, Panginoon, kailan po nangyari yun? Kailan nangyari yun, Lord? Hindi namin nakita na nangyari sa iyon. Anong sinagot ng ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo o ang hindi ninyo ginawa sa inyong kapwa ay hindi ninyo ginawa sa akin. Ang ginawa ninyo sa inyong kapwa ay ginawa ninyo sa akin. That is serving. That is a worshiping to God. Amen. Bakit po? Kasi pinaparangalan mo ang Diyos. Pinapakita mo kung papaano ang ibinigay ng Diyos sa iyo na isang karakter o pag-uugali ay maka-Diyos at makalangit na pag-uugali. Kaya naman ang Diyos ay napaparangalan. Worship po yan. By serving. Kaya dito, meron namang worship na kagaya nating ginagawa rito. Pero kinakailangan na ang ating sarili ay iangkop naman natin kapag tayo nag-start ng worship, ingin mo na sa Diyos kung paano kanya patnubayan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang nakakalungkot, matagal na silang Kristiyano kapag nag-worship, gusto mong papatay ang mga aircon kasi nakaganyan sila eh. Parang nilalamigan eh. Kung patayin kaya ang aircon, baka ganyan yung kamay. Alam niyo, kailangan todo na natin ang ating pag-worship. Itaas natin ang ating kamay. Para sa ganoon, para hindi ka nahihiya, sentro, ang sabi ng Panginoon, kinakailangan nakapokus ka lang kay Kristo. I-focus mo ang presensya ng Diyos sa iyo at ipikit mo ang iyong mata at ikaw ay makipag-ulayaw sa Kanya. Sa ganoon, hindi mo pinakikialaman ang iyong katabi at ikaw ay nakakapagtaas ng kamay at ang buo mong pagkatao at katawan, yan ay makakaramdam sa presensya na binabalutan ka ng kapangyarihan ng Diyos at nadarama mo ang Kanyang pag-ibig. Kaya yung iba talagang makita mo, hindi man sila lumulundag, lumuluwa. Bakit? Nag-worship sila.
Why? Wino-worship nila ang Panginoon to the truth and the Spirit. Worshiping in God in Spirit and in truth. Yung totoo yun. Pero kapag worship time, medyo parang, itutundo ka. Hindi mo madarama, hindi mo ma-feel ang banal na Espiritu. Merong ganon. Kumisa na parang nahihinip pa eh. Tinitingnan niya lahat. Bakit kaya sila? Ganon. Alam niyo kapatid, sayang lang ho ang inyong pagpunta rito kung hindi natin gagamitin ang pag-worship sa Panginoon. Amen! Nakaka-bless po ang pag-worship. Sapagkat kapag ikaw ay patay na kapatid, gusto mo mang mag-worship, hindi mo na magawa. Habang buhay tayo, gawin na natin ito sapagkat dito, kaya nating i-worship ang Panginoon na makakilos tayo at makagalaw at ipadama sa Kanya kung paano natin siya iniibig. Amen. Gawin na natin. Dito makikita natin, si Joshua, anong ginawa niya upang mapabagsak ang wall of Jericho? 7 days, inikutan nila at nagwo-worship. Pagka sapit ng 7 araw, anong ginawa na? Sumigaw lang silang sabay-sabay. Bumagsak ang wall of Jericho na paarap sa kanila upang ito ay matuntunan, papasok. At sila ay nagtagumpay. Amen. Wala ho silang ginamit na maso. Di sila nagdala ng maso upang sirain ang wall of Jericho. Kundi umiikot sila at sila ay umaawit at nagpupuri sa Diyos. Sa 7 araw, sumigaw silang sabay-sabay, bumagsak ang wall of Jericho at sila'y nakapasok. Amen. Napakakapangyarihan no kapag ang puso ng ating Panginoon ay nakurot natin sa ating pag-worship o sa paggawa nating mabuti sapagkat mayroong pagpapalang inilalaan sa bawat isa sa atin. Amen. David. Si David ho, nung si Saul ay siya ay pinoposes ng evil spirit kapag siya ay sinasapian siya ng masamang espiritu, anong ginagawa ni David? Tumutugtog siya ng harp at siya ay nagwo-worship. Napapa-worship din si Saul kaya nilalayasan siya ng mga espiritu ng demonyo. Kaya kapatid, gusto mong hindi makalapit sa iyong demonyo, mag-worship ka. Kaya kapag gumagawa ka ng mabuti at gumagawa ka ng tama, hindi makalapit ang demonyo eh. Kasi nalulusaw siya. Sapagkat ang demonyo ay likas na masama. Kaya ang mabuting ginagawa mo, natutunaw siya. Kapag gumagawa ka ng mabuti, kapag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, hindi makalapit ang demonyo sa iyo. Bakit? Binabakuran ka ng presensya ng Diyos at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. And King Jehoshaphat, di ho ba? Sige, sabi niya sa mga praise and worship, kayong mauna, aawit tayo. Anong nangyari? Nagulo ang mga kaaway. Sila ay naglaban. Bakit? Kasi nga, na-please nila ang Panginoon. Kaya sa Exodus chapter 23, 25 and 26, anong sabi? Worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you and none will miscarry or barren in your land. I will give you a full span of life. Ano sinabi rito? Bibigyan ko kayo ng saganang pagkain. Hindi kayo magugutom. Hindi kayo mawawalan kapag sinamba nyo ang Diyos nyo na tanging isang Diyos at ang ngalan niya ay Jesucristo. Amen. Hindi lamang yon. Anong sabi? I will give you a full life of span. Pahahabain ko ang inyong buhay. Aalisin ko ang anumang uri ng karamdaman sa inyo. At walang hindi magsasukses sa inyo na kung saan kung mayroon kayong negosyo sapagkat walang barren na sinasabi na hindi mababahog ang bawat isa. Ibig sabihin, magpo-produce at mananagana. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon, sambain mo siya sa espiritu at katotohanan at tanging siya lang ang sambain natin. Amen! Dito, the word worship in this verse in Hebrew is also meant to serve, yung sinasabi ko kanina. Remember, the true worship is also served as servant of God.
In Exodus chapter 23, verse 25 and 26 in NLT, you must serve only the Lord your God. If you do, I will bless you with your food and water, and I will protect you and probe illness. There will be no miscarriage and infertility in your land, and I will give you a long, full lives. Sabi nga, we can experience God's abundance blessing when we worship and serve Him. Tandahan mo natin. Kapag tayo nag-worship at kapag tayo nagseserve sa Panginoon, may experience po natin ang puno-puno ng kasaganaan sa ating mga buhay. At hindi lamang yan, pati ang kabuuan ng inyong pamilya. Mark chapter 10, verse 28 and 30. Then Peter began to speak up. We've given up in everything to follow you, he said. Yes, Jesus. Jesus replied. Ang sabi ng Jesus, yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father and children and property for my sake and for the good news, we will receive now in return 100 times. As many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property, along with persecution. Dito, along with persecution, tandaan natin. Mayroon nga lang persecution. And in the world to come, that person will have eternal life. Hindi, kapag mayroong persecution, at hindi naman nangangahulugan na iwan mo ang pamilya mo, baka mapagkamalyan niyo ako sa pulpito. Ay, sabi ng Pastor Lakwan, ang ibig sabihin, for the sake of the Word of God. Yung pwede kang, iwan mo muna ang pamilya mo para ipangaral mo ang salita ng Diyos sa iba mong kamag-anak o ano. Di naman yung iiwan mo sila ng lubusan. Halimbawa, sasabihin na, o saan ka pupunta? Meron tayong meron tayong pag-uusapan. Saka na lang kasi meron akong appointment na bibisitaan at isi-share ang kulasa. Yun ang ibig sabihin nun. Yung iba kasi akala na iiwan mo ang pamilya mo. Iiwan mo ang pag-aaral mo. Paano ka? Paano ka magiging blessing kung iiwan mo yon? Ang ibig sabihin, for the sake of the Word of God na sinasabi, ano man ang kompromiso mo na nakatapat doon sa isang bagay na gagawin mo patungkol kay Kristo, unahin mo yung kay Kristo at ipagpaliban mo muna ang lahat ng bagay na yon. Iwan mo muna sila. Kaya nga kaya kayo nagkakaroon ng maraming bahay-bahay sapagkat marami kayong kapatiran na kung saan na pinupuntaan. Bakit? Iniwan mo sandali ang iyong mga bahay at ikaw ngayon ay napakaraming bahay na pinupuntaan. Iyon ang sinasabi dito. Hindi yung iwan mo yung bahay mo pagkatapos magkakaroon ka ng 100 bahay. Paano yun? For the sake of the Word of God, ang sabi niya. Amen. Nakuha po niyo. Amen. There is a blessing in divine protection when we worship God. Lamentation chapter 2 verse 19. Arise, cry out in the night as the watches of the night begins. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Ibigay mo ang buhong-buho. Lift up your hands to Him for the lives of your children. Kapag pala tinataas mo ang kamay mo at ikaw ay nagpupuri, ang iyong mga anak ay pinoproteksyonan mo kahit sila ay nakaandusay o saan man lugar sila. Sapagkat ikaw ay nagpupuri sa Diyos, ang Diyos naman, kinukup-kup niya ang inyong mga anak at binibigyan ng proteksyon. Kaya huwag mo tayong maging tamad. Mayroon palang ginagawa ang Diyos. Dito, ang sabi nga, won't faint from hunger in every street corner. Di mo man alam ang kalagayan ng iyong anak, pero kapag ikaw ay nagpuri at nagtaas ng kamay, kapag ang iyong puso ay parang isang tubig na ipinagkalob mo sa Diyos, na walang reserba o reservation, ang Diyos ay tumutugon sa iyong mga anak. Amen. Napakahalaga po ng worship and serving. Romans chapter 12, verse 1 and 2. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Bakit nakikiusap si Paul dito na ibigay natin ang ating buhay o ipangako natin ay pagkalob sa Diyos ito? Sapagkat let them be a living holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way you worship Him,
Don't copy the behavior of customs of the world, but let God's transform you into a new person to changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Huwag tayong gumaya. Ang iba kasi, kung minsan Kristiyano na, ang pinatutugtog pa nila yung paglinggo, may mga anak silang, may mga batang malilit. Di ko kayang tanggapin. At tapos, ang nanay naman, Kristiyano yan. Tingnan nyo, ang galing niya, ang galing niya. Akala ng bata, tama ang kanyang ginagawa. Alam niyo po, bilang isang Kristiyano, patugtog natin mga worship, yung mga worship song. Andiyan ang mga worship team na kapag naka-live ka, hindi yun ang patugtog mo. Kaysa mga pinatutugtog mo na, sayang, ngayon lang kayo dumating. Yung mga sawi-sawi sa kapalaran. Nagdadala pa ng katamaran at pinalulumbay ang ating sarili. Di ho ba? Nakikita ho natin sa mundo. Anong sinasabi? Baguhin natin ang estilo natin, ang ating kaisipan, sapagkat pinababago natin ang ating kaisipan sa ating Panginoon. Hindi makamundo. Hindi sa mundong ito na naririnig natin na ito'y umaatak upang tayo umina sa pananampalataya at nawawalan tayo ng isang worship na katotohanan sa Diyos. Ang gawin ho natin, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Woo! Pwede mong kantahin yun. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumasa akin at sa aking pamilya. Pag narinig ka ng demonyo, wala siyang magawa. Kaya, wag na ho natin patugtog yung mga yung I did it my way. Sa ganoon ay mapalitan naman. Sa tandahan natin, pagbuka ng ating bibig, pagpupuri sa Diyos, at pagsiserve na ang ating uunahin. Amen? There is a blessing of divine protection when we worship God. Yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tandahan mo natin. Worship and serve God by living in a holiness, and you will know and experience God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Tandahan natin, kapatid. And last, sabi nga, last key. Another key of God's blessing is through giving generously. Amen? Yan. Woo! Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, meron akong ibabalita sa inyo. Huwag niyong ipagsabi, ha? Sa mga ibang church, kapag narinig nila yung giving, walang nag-e-amen. Pero dito, alam ko po, na kayo ay pinagpapala ng Diyos. Alam nyo kung gaano nyo kamahal ang Diyos. Kaya naman, ang pag-ibig natin sa Diyos ay ating pinapakita sa giving. Amen! Yan ang mga anak ng Diyos. Totoo po ito. Pinagpapala tayo ng Panginoon at pinagpapala tayo ng Diyos sapagkat nalaman natin ang sikreto sa mga isang susi kung paano sa pagpapala ng financial na bagay. Giving generously from the heart. 2 Corinthians chapter 8, verse 7 and 9. Since you excelled in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love I want you to excel also in this gracious act of giving. This is a gracious act of giving na sinasabi na maging excel tayo. At truly, tayo naman ay nag-e-excel ngayon sapagkat tayo ay pinagpala ng Diyos ng mga meron tayong parking lot at dati-dati parang gusto pang mag-away ng mga miyembro dahil nga sa walang parking lot. Pero ngayon, kulang pa po yan at ibibigay pa ng Panginoon. Nakikita niyo yung ditong pinapag-pray natin sa harapan natin dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho nililinis at saka Iyan ho ay pinag-pray na natin at pwede nating bilhin yan sa biyaya ng Diyos. At ang lahat ng partisipasyon ng mga kapatiran na kung saan dahil sila ay generous giver at ibibigay ng Diyos yan. Ibibigay niya ho yan. Dito ho, I want you now to excel to gracious of giving. Sabi niya, I am not commanding you to this, but I am testing how genuine your love is by comparing with eagerness of the other churches. Hallelujah. Ito,
Yung eagerness. You know the generous grace of our Lord Jesus Christ. Though He was rich, yet for the sake He became poor. And so that by His poverty, He could make you rich. Amen. Kaya ang Panginoon, ang yaman niya, siya ay nagpakadugka upang tayo ay yumaman. Kapatid, alam ko na kung gusto mong yumaman para sa Diyos at alam ko kung ibibigay mo naman na marapat ito na mapurihan mo ang Diyos sa iyong pagyaman, igit ka pang payayamanin ngayon kaysa sa sarili mong iniisip sapagkat ang Diyos ay nagpapala kapag ikaw ay nagbibigay ng katapatan at pinupuri mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong mga tinatanggap. Lalampasan pa yan kung ano ang stand ng buhay ninyo. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Totoo po ito kasi ang sabi nga rito, sabi sa 2 Corinthians 9:6-8, anong sabi? Remember, this a farmer who plants only a few seeds will get a small crops. But the one who plants generously will get generously crops. You must each decide in your heart how much to give and don't give reluctantly or in response of to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. Amen. And God will generously provide all your needs. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Kaya nga po tayo ay nakakatulong sa iba sapagkat tayo pinagpapala ng Panginoon at hindi tayo nawawala ng pagpapala upang tulungan ng mga mahihina o nangangailangan o mayroong karamdaman o nasa ospital. Sa kasalukuyan ay ginagawa ho natin yan sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan ng iyong mga kamay at ang inyong mga pusong matapat sa Kanya. Kaya kapatid, magpatuloy pa rin ho tayo sa ating ginagawa hanggang sa makita nating harap-harapan ng ating Panginoon. Amen. Woo! Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Love is the key to giving from the heart. Pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig, kahit nasabi nga ni Pablo na sunugin ko ang aking sarili upang iandog, walang kwenta. Kasi ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. And love others as yourself. Itong dalawang kautusang ito ay hindi kumukontra ang 10 kautusan, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang 10 kautusan na yan, saklaw ng 2 kautusan kapag yan ay tinupad mo. Amen. Kaya nga, 1 Corinthians chapter 13 verse 1, if I give all possess to the poor and give over my body hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Itong sinabi ni Paul. Is tithing today? Is tithing for today? Parehas lang ho doon? Yes. In Malakay 3:10, anong sinabi? Bring all the tithes of the storehouse, that may be food in my house, and try me now in this. Says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a such blessing, that there will not be room enough to receive, and I will rebuke the devourer for your sake, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall not vine fail to bear fruits for you in the fields, says the Lord of hosts. Anong sinabi? Ibalik nyo. Kapag tayo ay nagdadala ng ikapo, ang para sa Diyos ay ating ipinagkakalob at ibinabalik para sa Kanya. Yes, of course, kailangan naman yun eh. Sa mga daan nga, pag-aari ng Diyos, pero anong ginagawa natin? Hindi tayo pwedeng pumasok nang walang RFID. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagbayad, hindi ka papapasukin. Samantalang ang Panginoon, sa Kanya lahat yan. Bakit hindi natin maibalik ang para sa Kanya? Amen. Kaya nga, ito'y nagagawa ho natin sapagkat mahal natin ang Diyos. At hindi tayo nahihiyang sabihin natin, I love you, Lord. Sapagkat ang para sa Kanya ay binabalik natin sa tuwing tayo ay nananambahan. Amen. Kaya nga, some people says the tithing is no longer too relevant in our time. Diba, sabi na, hindi na relevant. Let us take a look of the verse that came before. Sabi nga sa Malakay 3:6, ano sabi? For I am the Lord, I do not change. Ako ang Diyos na hindi nagbabago.
Ako ang Diyos ng lumang tipan at bagong tipan. Ako ang Diyos noon at ako ang Diyos magpakailanman. At ako pa rin ang Diyos sa darating na panahon sapagkat ako ang Diyos na una at ako ang Diyos na uli. Hallelujah! Di mo nagbabago, kaya walang nagbago. And Jesus commanded to the teachers of the law and Pharisees for their faithfulness in tithing. Anong sabi rito? Ang mga nagmamayabang na nagdadala naman ng tithes na hindi totoo sa puso nilang pagbibigay, nagmamayabang lamang upang ipakita na sila'y nakakaigit sa iba. Ito ang sinabi sa Matthew 23:23. What sorrows awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you are cheerful to tithes, even the titheness income from your herbs, gardens, but you ignore the more important aspects of the law. Ano yung ni-ignore nila? Yung justice, mercy, and faith. Tandaan mo kapatid, huwag mong kalimutan ang justice, ang justisya, at ang habag at kahabagan sa kapwa, at maging ang iyong pananampalataya. Use your tithes, yes, but do not neglect the more important things. Mas importante ito sa mga tithes. Yung mayroon kang pag-ibig na umiiral sa iyong puso na ang pag-ibig ni Kristo na ipinagkaloob sa atin. Amen! Kaya sana po sa hapong ito, ang apat na susi ay nalalaman natin na ito ay inaral upang sa ganoon at ati pang itong i-demonstrate sa buhay natin. Sa ganoon, tayo ay mapala sa kabuuan ng ating buhay. At ang Diyos ay andang magpala sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Amen! So, giving our full tithes of the Lord will protect our blessing, the key to the God's blessing. Ang sabi ho, right relationship with God, prayer that agree with the Word, worshiping and serving the Lord, and giving generously from the heart. Ito hong apat na susing ito, gamitin natin ito upang makapagbukas ng oportunidad, gamitin natin ito upang makapagbukas ng pagpapala, at pwede natin sarhan ang anumang aspeto na estratiya ng demonyo sa pamamagitan ng mga susing ito sapagkat ang lahat ng ito ay hindi ginagawa ng kaaway. Ang lahat ng ito ay laban sa Kanya. Kaya kapatid, ilagay natin sa ating kaisipan at puso ang ating aral sa hapong ito. Tiyak, pagpapalain tayo ng Panginoon sapagkat una na niyang ginawa sa bawat isa na nananampalataya na ibinigay niya ang kanyang sarili. Amen! Kaya nga, sige po, tayo po